receiving and sharing the gift. That's our topic this morning. Pagtanggap at pagbabahagi ng kaloob o ng regalo, no? Isa yan sa common practice during this season, no? We give gifts. At sa totoo lang, mga tao kapag ganitong season, mapagbigay, no? Kahit hindi hingan, magbibigay. Tama ba? Dumadami nang hihingi pag Christmas. Kasi alam nila, pag Christmas, ang tao mapagbigay. Okay? So, common practice yan. Kahit sino, kahit hindi mananampalataya, at kahit saan. No? At ang pag-usapan natin sa umagang ito, yung regalo ng Diyos. No? God's Christmas gift. No? Ang regalo ng Diyos. At yun yung ating pag-usapan sa umagang ito. So let's read Luke chapter 2 verse 8 and the following. Sabay-sabay po nating basahin. Doon ay may mga pastor na nasa parang at nagbabantay ng kanilang mga tupa ng gabing iyon. At lumayo sa harapan nila isang anghel ng Panginoon at nagliwanag sa kapaligiran nila ang kalwalhatian ng Panginoon. Ganoon na lamang ang kanilang pagkatakot. Ngunit sinabi sa kanila ng anghel, "Huwag kayong matakot, ako'y may dalang magandang balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Isinilang sa inyo ngayon sa bayan ni David ang tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Ito ang inyong palatandaan. Matatagpuan ninyo isang sanggol na nababalot ng lamping at nakahiga sa isang sabsaban. Biglang lumitaw kasama ng anghel ang isang malaking hukbo ng mga anghel sa kalangitan. Sila'y nagpupuri sa Diyos at umaawit. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa ay kapayapaan sa mga taong kinalulutan niya. Nang makalis na ang mga anghel, pabalik sa langit, ang mga pastor ay nag-usap-usap. Tayo na sa Bethlehem. Tingnan natin ang pangyayaring ito na ibinalita sa atin ng Panginoon. Nagmamadali silang pumunta roon at natagpuan nilang sila Maria at Jose at naroon ang sanggol na nakahiga sa sabsaban. Nang makita ng mga pastor ng sanggol, isinalaysay nila sinabi ng anghel tungkol dito. Namangha ang lahat na nakarinig sa sinabi ng mga pastor. Tinandaan ni Maria ang mga bagay na ito at ito'y kanyang pinagbulay-bulayan. Verse 20. Umalis ang mga pastor na nagpupuri sa Diyos at nagpapahayag ng kanyang kadakilaan dahil sa lahat ng narinig nila at nakita ayon sa sinabi sa kanila ng anghel. So, ito yung kwento wherein pinanganak si Jesus at nung siya'y bagong panganak ay una niyang bisita ay ang mga pastor, the shepherds. The shepherds are the first visitors of the Lord Jesus Christ. And they are the first one who received the gift. Okay? Sila yung unang bisita at unang nakatanggap ng regalo, receiving the gift. They received the gift from God. Hindi kung kanino man, kundi mula sa ating Diyos. Okay? Tumanggap sila ng regalo galing sa Diyos. Sila yung unang grupo ng tao, no? At sila ay mga shepherds o mga pastol, no? Sa mga pinakikitang mga larawan, images. Diyan natin sa likod meron yan. Walang pastol dyan. May pastol ba dyan? Mukhang magaganda suot nila, mukhang maayos sila. Pero ito mga pastol na ito, hindi katulad ng iniisip natin, nakikita natin. No? Sa Saudi tawag sa kanila mga badu. Badu. Yung mga badu. Nakatira lang sa desert. Sila yung mga may itim, sila yung mga tribo, no? Sa lugar nila. At dahil sila ay minority, so discriminated sila. Hindi sila nakuha ng magandang trabaho. At ang trabaho lang na meron sa kanila ay ang pagpapastol. Yun ay pinaka
trabahong pwede nilang pasukan. Kaya sila ay economically poor. Mahirap sila. Mahirap sila. Wala sa isip nila ang magpundar. Wala sa isip nila magpundar, mag-ipon. Wala. Ang mahalaga sa kanila mag-survive. Okay? So mahirap sila. Mga nomadic sila, no? Kung saan lang sila. Saan dadalhin yung tupa, kasama sila. Okay? At sila yung mga illiterate. Walang pinag-aralan. Sa pagkapastol, wala namang kailangang aralin. No? Although dapat meron ding ito paano siyensya, no? Sa pagkapastol. Pero they are illiterate, no? Pero ang maganda rito, they were favored by God. Sila ay tumanggap ng pabor, ng grasya galing sa Diyos. Okay? Sabi sa verse 8, sabi doon ay may mga pastol na nasa parang at nagbabantay ng kanilang mga tupa ng gabing iyon. No? Nasa parang lang sila. Mahirap yung kalagayan nila, no? Extreme ang weather conditions sa disyerto. Pag umaga, sobrang mainit. Pag gabi, sobrang malamig. So, hindi madali yung kanilang buhay. At ito yung klase ng mga tao na unang kinatagpo ng Diyos. At ito'y larawan na ang pagliligtas ng Diyos, ang regalong kaligtasan ng Diyos ay sa biyaya lamang. Sa malakas ng Amen. Isang larawan, no? Larawan na ang biyaya ng Diyos hindi namimili. Isang amen po. Amen. Hindi po ba? Na ang biyaya ng Diyos ay kayang abutin kahit yung pinakamababang uri sa tingin ng tao, sa level ng tao, pinakamababang uri ng tao, pwedeng maabot ng kanyang kaligtasan. Amen po ba? Hindi po ba? Ang tawag doon ay grasya, no? Grace. No? They receive grace. This great gift from God is by grace. Biyaya. Parang tayo. Diba? Kumbaga nga, kung nakabasa tayo ng isipan at nakakaalam tayo ng mga nakaraan natin, hindi ito karapat dapat. Di po ba? Hello? Hello? Di ba? Marami tayong mga ugliest experiences in the past. Pero lahat yan kayang abutin ng kanyang biyaya. Amen po ba? Ito yung larawan na ang kaligtasan ng Diyos ay sa biyaya lamang. No? At ang response ng mga shepherds, kailangan kasi kapag may mabuting balita, may response. Yung iba, may extreme teaching na para bang you don't need to respond. You need to, meron kang response. No? Ang mga pastol ay tumugon. Verse 9, tingnan natin. Tingnan natin yung verse 9 at sumusunod. At tumayo sa harapan nila sa anghel ng Panginoon at nagliwanag sa kapaligiran nila ang kalwalhatian ng Panginoon. Ganun na lamang ang kanilang pagkatakot. Ngunit sinabi sa kanilang anghel, huwag kayong matakot. Ako ay may dalang magandang balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Isinilang sa inyo ngayon sa bayan ni David ang tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Ito ang inyong palatandaan. Matatagpuan ninyo isang sanggol na nababalot ng lampin at nakahiga sa isang saksakan. Meron ding gift wrap, no? Nakabalot yung regalo. Verse 13. Biglang lumitaw kasama ng anghel ang isang malaking hukbo ng mga anghel. Sa kalangitan sila ay nagpupuri sa Diyos at umaawit. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa ay kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Ito yung response nila. Sabay-sabay po tayo, basahin natin. Nang makaalis na ang mga anghel, pabalik sa langit, ang mga pastor ay nag-usap-usap, tayo na sa Bethlehem, tingnan natin ang pangyayaring ito na ipinalita sa atin na tumugon sila. Ang tunay na pananampalataya may pagtugon. Amen po ba?
Hindi pwedeng sabihin mong sumampalataya ka pero wala kang tugon. Kay James pa, pananampalatayang walang gawa ay patay. Ito, katibayan na sila'y sumampalataya, may tugon sila. Ang tugon nila, tayo na sa Bethlehem. Tingnan natin. Diba? Willing silang iwan yung kawan, iwan nila yung inaalagaan nila, at pwedeng mapahamak yon, manakaw o ubusin ng mga asong lobo, pero tumugon sila. No? May inalok yung anghel, may regalo sa inyo, naghihintay doon sa Bethlehem. No? Ito ay magbibigay ng kaligtasan sa inyo, and their response is, tayo na. Tayo na sa Bethlehem. Tingnan natin ang pangyayaring ito na ibinalita sa atin ng Panginoon. Nagkaroon sila ng tumugon sila sa pamagitan ng pananampalataya at pananampalatayang may gawa. No? Ang dakilang regalo ng Diyos, matatanggap lang natin kung tayo'y sasampalataya. Amen po ba? Sa hindi sumasampalataya, they will miss this great gift of God. Nakakalungkot dahil maraming tao nagdiriwang ng Kapaskuhan, pero wala yung regalo. Without the gift. Di po ba? Ang focus na lang ng mga tao, iba na. Commercialized na. Christmas ay naging isang opportunity, no? To earn and opportunity to receive material blessings. At na-miss nila itong regalong ito ng Diyos because hindi sumasampalataya. Itong mga pastor, they receive the gift because they respond through faith. Verse 16 said, nagmamadali silang pumunta roon at natagpuan nila sina Maria at Jose at naroon ang sanggol na nakahiga sa sabsaba. Pagkatapos sila matanggap, ibinahagi naman nila sa iba. They share the gift to others. Binahagi nila sa iba. Verse 17, ating basahin. Nang makita ng mga pastol ng sanggol, isinlaysay nilang sinabi ng anghel tungkol dito. Namangha ang lahat ng nakarinig sa sinabi ng mga pastol. Hindi na natili sa kanila. Isinare nila sa iba. Sabi nito, isinalaysay nila. Ibinahagi nila. Yun yung maganda, no? Magandang marites yung mabuting balita. Amen po ba? Diba? Minsan tayo mas mabilis pang i-marites yung mga bagay na dito sa lupa, no? Alam agad natin nangyari kay Maris, kay Rico Blanco, nagkwento agad, pagpasok sa office, alam mo na ba yung nangyari? Oo. Kaysa ay balita, alam mo ba na mayroong regalong bigay ang Diyos sa atin? Amen po ba? Ito, tinanggap nila ang mabuting balita, share agad, binahagi agad. Meron tayong isang kapatiran sa Banyadero na napakasipag mag-share na si Brother Barts. Napakasipag. Sipag niya talaga mag-share ng gospel. At nagsimula rin yon January 2017. January 2017, hindi niya priority ang God. Priority niya pagbabarbero, paggugupit. Pag January, diba, pinagpe-pray ko bawat pamilya. Nandun lang lagi si Sister Leia lang, bit-bit yung 3 bata. Maliit pa sila Leonard. Maliit pa yung mga bata. Karga niya pa yung si Sam. Tapos maliit pa si Princess. Kayo lang. Nasaan si Brad Barnes? Alam niyo naman, Pastor, malakas pag Sunday . Diba? Bukasan na naman. Sige, subukan mong i-apply yung Matthew 6:33. Next week, saka nyo, attend kayo. Tapos, subukan natin ang Panginoon. At pag hindi totoo yung promise ng Lord, buksan nyo lang lagi every Sunday. So,
punta sila. Second Sunday ng January, balik sila, mag-asawa. At pinag-pray ko sila. Pagdating ng third Sunday, ang dahilan pala budget nila binubuksan dahil napakarami nilang utang. Utang sa bahay, basta marami sila pinag-uutangan. The third Sunday, bumalik sila mag-asawa. So sabi ko, praise the Lord. Yun na sinabi ko na. Nagpasalamat na ako sa Lord. Sabi ko, thank you Lord. Noong kasi nung araw, hindi na natin ito ginagawa kasi dalawa na yung church. Nung araw kasi, may panahon ng Thanksgiving. Naalala niyo? Tatayo, magpapasalamat. Hindi natin gano'n nagagawa. Ngayon, nagpasalamat yung mag-asawa, may iyak. Sabi na, napahiya sila sa Panginoon. Kasi yung tinanggap nilang kita, nung panahon na sinara nila yung barbershop na Sunday na yun, parang 4 times, nabayaran na ang utang nila. Iyak na iyak yung mag-asawa. Iyak sila ng iyak. At doon nag-decide na si Brother Parks magpabautismo. Hindi pa pala siya talagang mananampalataya. So, sige, mag-baptismal lesson tayo. Tumanggap siya sa Lord during the baptismal class. Parang nagliwanag mukha niya when I share the gospel. And since then, parang sipat niya na-share. No, hindi pa siya marunong share the gospel simply lang. Hindi pa siya marunong nun. Gagawin niya, ipinapaste niya lang pinopost niya lang sa harap ng ginugupitan niya yung talata. O kaya yung mismong share ko sa kanya nandoon. Kasi hindi pa niya, paano share. Pero natutunan niya yung share the gospel. Ay, napakasipat. At last week nga, nagpunta doon sa Santa Rosa at nagbukas ng outreach Bible study sa anak ni Sister Marisa. So sabi ko, iba ginagawa ng mabuting balita. Pag tinanggap mo, hindi mo sasabihin yung mabuting balita, talagang isi-share mo sa iba. Amen po ba? Katulad itong mga pastor na ito. They receive and then they share. Tinanggap nila na libre at ibinabahagi rin nila ng libre. Di ba? Yan ang ginawa ng mga shepherds. The shepherds became good stewards of the good news. Paano maging mabuting katiwala ng ebanghelyo? Sarilinin. First, una, ipamuhay. Siya nga malakas na amen ka? Amen. Ipamuhay ang mabuting balita. Pangalawa, ibahagi sa iba. Kung meron man tayong ireregalo itong Christmas na ito, iregalo natin ang mabuting balita. Amen? Kasi yung damit na ireregalo mo, sa ilang panahon lang, masisira. Yung pagkain, mauubos. Yung pera, mauubos. Tama po ba? Amen. Pero pag iregalo mo ang mabuting balita, ito'y para sa walang hanggan. Amen. Kasi ito'y dakilang regalo. Mag-iiwas sa iyo sa kapahamakan, sa walang hanggang kapahamakan sa impyerno, at maglalapit sa iyo sa Diyos, magre-reconcile sa iyo sa Diyos, at bibigyan ka ng kaligtasan. Amen? Itong Pasko, bago natin isipin ano pa mang regalo, isipin natin paano natin ibabahagi ang dakilang regalong ito sa iba. Mag-go tayo. Pwede kong bahaginan. Itong Pasko, bago natin isipin ano pa mang regalo, isipin natin paano natin ibabahagi ang dakilang regalong ito sa iba. Mag-go tayo. Pwede kong bahaginan. Share the gospel. Ibahagi natin. Gawin natin regalo siya sa iba. Ibahagi natin ang mabuting balita. Now, sharing the gospel sometimes does not require a lot of training preparation. No? Katulad ng nangyari sa mga shepherds. Hindi naman sila, Teka, Lord, bago namin ibahagi, mag-ano muna kami, undergo ng training ng evangelism exposure. O mag-undergo muna kami ng training ng 4 spiritual laws, how to share 4 spiritual laws. Walang ganon. They share the good news in a very natural and simple way. No? Pinahagi nila kung paano nila naranasan o tinanggap ang mabuting balita. Amen po ba?
ang totoo ito, wala kang ibabahagi kung wala kang natanggap. Tama po ba? Wala kang ibabahagi sa iba kung hindi mo natanggap. Pero kung meron kang natanggap, meron kang ibabahagi sa iba. At, ikakwento mo lang, ano ginawa sa iyo ng Panginoon? Ano karanasan mo sa Diyos? Ito mga pastol na ito, kinuwento lang nila sa iba, ano ang naranasan nila ng gabi iyon. At sabi gano'n, maraming namata. Di ba? Just imagine, kung babalikan natin yung sitwasyon, no? Parang mga badyaw lumalapit sa atin at kinukwento kung kano kadakila ang Diyos. You'll be amazed. Di ba? Mga nagtatambol-tambol lang to sa likod ng jeep. At may nagkakwento tungkol sa kadakilaan ng Diyos. Nagkakwento tungkol sa Mesiyas. Nagkakwento tungkol sa sinabi ng anghel na mayroong Mesiyas na dumating. Nakakamangha, di po ba? Ngayon kasi hindi natin ma-imagine kung paano nangyari yan, pero binabalikan ko yung sitwasyon, sabi ko, oo nga naman, hindi pinapansin ito mga tao to, and then all of this is sudden, naging mga evangelists. They're sharing the good news. They're sharing that the Savior, Jesus Christ, already came. Diba? Nakakamangha. Kapag isa sa mga kabataang ito, maging preacher, mamamangha tayo. Tama ba? So, Pastor si CJ. Pwede ba? Si Angelus. Okay. Pastor Angelus. Mamamangha tayo. Tama ba? May isang bata sa Banyadero, si Tanya. Noon pa, mga 2 years ago, sabi niya magbabible school siya. Parang few weeks ago, nagtanong kay si Sister Joy na paano ba mag-Bible school? Kaya hindi nawawala sa kanya. Yesterday, siya nag-lead ng isang OBS at share the gospel simply lang. Namangha ako kasi bata eh. Sabagay bata rin ako naging manggagawa. Pero akong tumitingin ngayon sa bata, may pagkamangha ako na isang bata nagbabahagi ng mabuting balita. Ito, mga hindi pinapansin, tingin ng iba basura, tingin ng iba mababa, tingin ng iba mga walang kwenta, pero ginamit ng Panginoon to share the good news. Mga kapatid, kaya ka rin gamitin ng Panginoon na ibahagi ang dakilang regalo ng Diyos sa marami. Amen? Tapos kung itong isipin natin, bago pa man ang iba, magregalo tayo sa iba sa pamagitan ng mabuting balita. Amen? Amen. Tayo nga tumayo. Aming dakilang Diyos, kami nagpapasalamat dahil katulad ng mga pastol, nakarating sa amin ang mabuting balita. At ito ang kahulugan ng Pasko. This is the true meaning of Christmas. Mula sa langit, dumatang kayo dito sa lupa para lamang po makipagkasundo sa amin na mga nagrebelde, sa amin na mga sumuway sa iyong kalooban, sa amin na mga matitigas ang ulo, sa amin na hindi karapat-dapat. We are unworthy, Lord God. We don't deserve, Lord, your grace. Pero dahil sa kadakilaan ng iyong biyaya, ng iyong kagandahan, Lord, na katulad ng sinabi sa Biblia na pag dumadami ang pagkakasala, lalong lumalawak ang iyong kagandahan, Lord. Walang kalagayan ng tao na hindi mo kayang yakapin, Panginoon. Walang kalagayan ng tao na hindi mo kayang abutin. Ikaw, Diyos, nais makipagkasundo sa amin. At yun ang dahilan ng Pasko. That's the reason why there's Christmas.
Paalala sa amin na hindi nyo pinabayaan ang inyong mga nilikha. Ipaalala sa amin na without the restoration ng aming relasyon sa inyo, life is meaningless. Life is nothing. Lord, thank you. 2,000 years ago. Katulad sinabi sa Galatians chapter 4 verse 4, in the fullness of time, sa tamang pagkakataon, dumatal kayo dito sa lupa para ipadama sa amin, not only to say to us, but for us to experience that indeed you love us, na mahal mo kami, Panginoon. Salamat sa regalong iyon, Panginoon, na dumating sa amin at amin tinanggap. Tulungan po kami, Panginoon, na ang regalong ito ay ibahagi din namin sa iba. Sa Kapaskuhang ito, ito na ang pinakamainam na regalong pwede namin ibigay sa kanila. To share the good news of salvation. To share the good news of hope. To share Jesus to them. Kaya, Panginoon, sa umagang ito, patuloy ang iyong mga anak ipagdiwang ang Kapaskuhan ito bilang mga mabuting katiwala ng iyong Ebanghelyo. Purihin ka, sambahin ka, dakilahin ka. Salamat po, Panginoon. Pagpalain kami, samahan kami, Panginoon. Tanggapin ang iyong mayamang basbas bendisyon sa umagang ito, na nawa kami patuloy na pupuspusin ang kapangyarihan sa pamagitan ng Banal na Espiritu na nanahan sa amin. Ipagkakalob lahat ng pangailangan namin, Panginoon. Kapayapaan ng isipan, kapayapaan ng puso, kagalakan ng aming puso, kasiyahan, Panginoon, na nagbumula sa iyo. Maranasan ng bawat isa sa panahong ito ng Kapaskuhan. Iligtas kami sa anumang alalahanin at patuloy na maranasan ang iyong kalapitan, ang iyong makapangyarihan at banal na presensya. At patuloy na maranasan ang iyong pabor sa tuwina. Ibalik lang lahat ng papuri, pagdakila, paglulhati sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. 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 At ang papuri, pagluway pati, alay sa iyo, O Diyos. Ang aming puso, ang aming buhay, alay sa pagsamba. Lahat ng papuri, pagluway pati, alay sa iyo, O Diyos. Ang aming puso, ang aming buhay, alay sa pagsamba. Alay sa pagsamba. Alay sa pagsamba. Amen. 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 Kamayan natin ang isang paligid natin. Sabihin natin, huwag nang may stress ngayong Pasko.